control, tapos meron Oo. pang slow. Kailangan talaga nila ng movement speed. Yung roam na Grok, hirap na sa Digi. Mas hirap pa yung XP na Grok kasi Yes. hindi ka nagma-magic or damage yun eh. Nag-physical attack ka nga dun eh para tumas yung physical defense mo. Tingin ko worth it para sa ano. Pero syempre, yung di ako magulat kung alam mo yung gusto ko talaga Natalia. Yung talaga yung nasa taas ng gusto ko dito. Pero syempre, personal preference ko lang yan. Sino ba naman ako? I think, Oh, wow! wow. Wow. Valier, of course. HP base damage, perfect versus tanks. Pangtulak dun sa Minotaur para hindi makalapit. Malakas ng invasion. Ito yung sagot nila sa Baksha. At Oo. ito yung way para hindi makapag-invade si Super Ken. Oh, maganda. Tsaka umaaray kasi yan, guys. Tapos pag tumatama pa lagi yung ceiling torrent, mas magkakaroon din ng crowd control. Yep. So maganda para sa side ng Philippines yung ganito. And I think for Indonesia, hindi din na in-expect. Since na-open kasi yung Digi, baka akala din na Digi yung kukuhanin dito ng Pilipinas. So it's gonna be Valier. Kailangan talaga maging effective yung clear na minion wave ng Philippines para hindi mahirapan si Onigo magbitaw nung kanyang mga fireball. Yeah. Ito na, when the Fire Maganda. Nation attack. The Fire Nation. It's all about the Fire Nation. Pero, scaling, let's talk about scaling. I think maganda yung Claude for sure sa late game. Pero yung comp dito ng side ng Indonesia is still pretty strong in the late game. Kasi may Beatrix pa rin sila eh. And they have enough lockdown para mag-setup dun sa okay. Practice lang. Practice lang, guys. Yeah, set up for the Beatrix. Speaking of, yung main Novaria dito yung side ng Indonesia, which kind of makes me feel na baka mas maganda yung scaling nila. Kasi si Novaria, sumasakit din. At pag late game, ayaw ni Farsa na may Novaria. Oo, tsaka mas makikita. Mahirap pala Kita talaga siya, ang target. Tapos tatamaan siya ng ulti. Mahirap for the Farsa. So, kailangan mauna ngayon. Kailangan fast game ang gawin ng Philippines. And definitely, kung maging effective yung kanila initial rotation, dapat tuloy-tuloy. Yep. Yung parang no room for Indonesia na makahabol. One step ahead dapat, pero mabilis kasi yung Baksha sa early game. Alam din nila yan. So medyo mahirap sabihin kung sino talagang lalamang. Pero positioning mas importante sa Philippines, sa heroes nila. Kasi Valier Farsa, kailangan matulak lagi yung mga brusko ng Indonesia para hindi sila makagalaw. So inaantay lang muna natin mga ating mga players to be ready. So biggest shoutout sa mga nanonood sa atin dyan. Happy Sunday sa inyong lahat. Tama. At mukhang nanonood yung mga tropa natin sa mga casters. Ayan. Gusto ko lang remind yung lahat na i-follow niyo po yung pages nila. Midnight, si Burrito. Si Burrito may giveaway po siya ngayon. I-message nyo lang yung page niya. Message nyo lang po yung page ni Burrito. Namimigay po siya ng mga skins. Hindi ko lang alam. Parang Diamonds pala, Diamonds. So, Diamonds direkta na, guys. Ito top up niya sa accounts nyo. At nung parang nakakwento niya sa akin na plano niya yata mamigay ng mga cellphone sa Pasko. Wow! Grabe, napakabait ni Burrito. Kaya pala nung isang araw, di ba, nakakasko din si Burrito ng isang araw, or nakasama ko siya sa talents area. Sabi niya, Chance, ano bang parang budget cellphone ngayon na pwedeng pang ML? Oo, yun. So kaya pala nagtatanong. Akala ko para sa family niya. Oo. Yung MLBB family pala. MLBB community. Tama. So shoutout sa'yo. We wish you well, Idol Burrito. Sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Ayoko na kasi nakikita kang sumasakit ulo mo sa buhay. Yung gagawin. Yung parang, ayaw namin ng problema ka. Yun lang. Gusto namin happy ka lagi. Sa mga hindi nakakaalam, guys, yung mga posing ni Burrito, kaya parang lagi nakahawak sa ulo. Masakit po kasi yung ulo niya lately. Dami niyang problema lately. I-check niya po yung page niya. May mga ganun yan para nakahawak sa... Check niyo po yung page ni Burrito. Napakabait na tao po niyan. Mabait po na tao, tsaka pinakamasarap kasama. Ay, tama. Kasi nung isang araw, guys, umabot tayo 6 a.m. na broadcast. Umabot tayo ng 6 a.m. na broadcast. Kinabukasan po, nagdala siya ng videoke. Oo. Ganun siya kalupit na Lodi. So, shoutout sa'yo, Burrito. At syempre kay Mr. Midnight, nanonood ngayon. Boss Midnight, idol ka namin. Yan. Lagi ka po mag-iingat dyan. Ayan. Shoutout, guys, sa inyo lahat. Tayo nagbabalik para sa ating laro. So, makikita nyo, si Onigo ay isang matapang na mamamayang Pilipino dahil talaga namang pwede siyang magbitaw ng ganyan. Yep.
very well. Best of 3, best of 5 ang ating series. So game number 1, pwedeng shrug off ng Team Philippines. Ayun. Seems like though yung back shot still a problem in the game ngayon. Tignan natin kung magiging effective talaga yung Valier kasi this is a theory. At syempre, Ayun, oo. theory crafted at hindi niya tatantanan. Oo. Lagi lang siyang tututok dito Oo. kay Super Ken at saka kay Vin. Pero tinan nyo naman, kaka-free hit niya guys. Okay lang kasi kahit makill siya dito eh. Oo. Kasi, ano naman siya, post 5 talaga siya. Yes. Init na yung magiging burst nung Valier. Hindi niya kailangan na mag-level 4 agad kasi anti-crowd control lang din naman Tama. yung ultimate niya. Kaya dito ka lang makakita ng matapang talaga. Yup. Na, ay, naku lang, ayun lang. But Hinabol and first blood mapupunta kay Sorizo. Medyo Gotta be- crucial yun sobrang crucial no. That's a kill dun sa kanilang XP laner at pa 2 minutes na rin. Ibig sabihin magkakaroon na ng turtle. I'm not entirely sure kung aabot siya sa kanyang level 4. Mukhang hindi. Kasi ang gagawin na dito ni Grok, i-clear na niya yung lane at aabantihan na niya. Siguro magiging crucial dito si Mr. Onigo. Ang maganda sa isang Valier kasi, kahit level 3, masakit siya sa turtle fights. Oo, kasi patong-patong yun guys. Ayan, Oo. makikita natin yung first blood kanina sa instant replay. At meron mga nakatago dito biglang mawawala sa mapa si Kuya Vin. So napakagandang secure kill para sa ng Pilipinas at mare-reset Ganda. yung ating turtle. Maganda yung ginawa ni Sorizo dito. Ang ganda ng XP lane Grok talaga. Oo, maganda. Pero Maka-cute. mas malupit yung ginawa doon ni Onigo. Tinulak niya yung yung Minotaur papunta sa kanya mga kalaban. All the while, ito naman sa top lane, wala lang yan. Pagalingan lang sila dalawa dyan. Pagalingan silang tumutok sa Oo. minion. Mamaya pa po yan guys. Mamaya Makikita nyo pa. pa yung mga blazing do it if ever. Pero may iwan din sa may middle lane. Makukuha ni Super Ken. Yung turtle objective. At meron pa nga knock up na makukuha doon. Pero Fraser Strat gagamitin sa Son with a kill. Habang Sorizo hahabulin yung tatlong players. Meron pero airstrike para kay Arcangel. 2-4-1 trade. Pero ang turtle mapupunta sa Indonesia. For some reason, makapit talaga ang Indonesia dito sa kanilang turtle. We can see once again through the replay. And naipit na nga dito. But then again, I guess yung reason kung bakit siya nanalo talaga ng one-sided dahil sa ginawa si Rizzo ulit. Oh, The Grok Ultimate, di pa nga siya nag-flicker nun eh. nung At moment na yun, no? At that moment specifically, hindi talaga siya 50-50. It actually favored yung Indonesia dun sa pausapang turtle. But fortunately para sa Philippines, nakuha pa sila ng isang kill. That might not be the best kill at all, pero it's still, killer is a kill. Gold pa rin yan sa early stages. Ay nako, sa may bottom lane, para nakita natin kayo ito kanina, pero Philippines ang nakagawa nun. Pero Oo. Karen still alive. Kailangan niya mag-clear na minion wave at nandito na si Arcangel. So parang focus naman sila ngayon kay Canon. So medyo muna to guys. Hindi pa natin talaga masabi, pero nakakapag double laning naman na yung Beatrix ng Indonesia. Papayamanin nila ng sobra itong si Sakin. So far, itong si Riquitiano parang hindi pa niya kaya mag-double link compared dito sa ating Beatrix. Kasi naman, may dalawang bodyguards. Itong si Navari at saka itong Minotaur. Legit na guys, legit na bodyguard. Kasi meron ka ng, dadaan na, lalagay yung red carpet. Oo, Tapos maghihil-hil lang. exactly. Basta-basta. Yung kanaganaan sa, guys, sa Novaria, okay lang kahit malayo siya eh. Magbibitaw lang siya ng skill, ang lawak ng range. So definitely, Indonesia ngayon, sila ang lumalamang. And we have another turtle objective. Take note na kanina, yung tatlo ay napunta sa Indonesia. At ang play yata nila, babawasan muna ng boy si Canon. Yes, exactly. Yun gusto ko sabihin dito with the poke. Buti na lang na-touch ni Canon yung isang plato. So nakagalaw siya ng konti. Hindi na na-reset yung cooldown ng plato dito ni Super Ken onto him. But then again, Team Philippines will try to go for the 50-50 once again. Ako parang napanood na natin to kanina ng first turtle. Meron pang gamit Yan doon natin. pero Super Ken again with a retribution. Kuhang-kuha ang turtle. At dahil doon may iwan pa nga yata siya. Free hit doon sa Barangay si Moreno. Si Karan dito mawala ng buhay pero napakakunat ng naman. Hinarangan ang Fraser Strat para kay Saison. Hindi pwedeng makuha yung turtle na walang bawi. Yep, good play from Indonesia. Ginamit agad nila yung kanilang Minotaur Fury.
hindi pa mismo turtle, hindi pa retry threshold yun inabantayan na nila kasi alam nila na si Saison masyado malayo. So kapag in-stun na nila nung moment din, hindi na siya abot dun sa may retry. So they're really good at controlling their retribution for the side of Indonesia. However, dahil nga nag-commit na sila nung kanilang mga team fighting tools para lang hindi papasukin na si Saison. Nung moment na nahanap na nila yung opening sa backsha, wala na silang pang-save dun sa kanilang backsha. Kaya kaya hinayaan na lang din nila. Mhm. Kaya hindi na rin humabol pa yung mga players ng Indonesia. So, halo to ng lamig at init na game, guys. Kasi parang nag-aano lang muna, nag-aabahan yung mga players natin. Pero Inigo ginamit ng ultimate niya at mukhang hindi na yata makakatakas. Saktong-sakto. Grabe. Sa akin, sabi dito ni sa akin, pero Blazing Dude, gagamitin na rin Cristiano. Wala pang damage dahil 6 minutes pa lang din naman. Oh Pero my white God. charge para kay Chorizo. Galing sa hindi natin malaman na lugar, pero hindi na patatakasin pa Arcangel with that kill. At mukhang ang Indonesia ngayon makakasira mga ng Torre doon sa may top lane. Ang aga ginamit ni Onigo yung kanyang ultimate so hindi niya na-refresh yung stun or natanggal yung stun. Which meant na pagdating sa kanya ni Super Ken, tinamaan siya ng sniper agad. The burst was so much. And of course, yung kill kay Regitiano, yun talaga yung pinaka masaya ang Team Indonesia. We can see it once again. Ito si Inigo, nag-ulti na siya Ayun bago pa pala. siya ma-stun. Then of course, na-stun na siya Ayun. afterwards. Yan lang kadali. And then, tinamaan pa ng isang spear itong si Regitiano and then naubos pa yung shield niya. And Boom. of course, kahit naman 75% HP yun, kaya-kayang i-one shot ng isang Grok. Solid yun. Solid para kay Chorizo. At makakita na tayo ngayon ng changing ng lanes, switching ng lanes para sa side ng Indonesia. Panibagong turtle objectives, Arcangel ang target nila, mabilis na mag-wins by mix. Kaya naman, yung ating turtle mapupunta sa Pilipinas, merong Thoughtful Energy Eruption, Regitiano fleet natin. Pero siya target dito Chorizo, same with players of Indonesia. Blazing Duet. Sama mo na rin ang pag-green na minion wave, Super Ken na napakakunat pero hindi pa rin sapat. At he is gonna be down. Pero bottom lane, mayroong pre-hit kay sa akin. Yep. Parang may trade, laging may trade Magaling mag-trade ito Indonesia. Pero still, again, this is happening to be an even game. Maganda lang yung syempre yung para sa side ng Team Indonesia kasi nakadalawang turtle sila and they were able to push turret. Pero hindi pa to ibig sabihin na out na agad yung Team Philippines. In fact, pag tingnan natin yung gold, masaya naman sila. Regitiano still nakakabawi naman. Yung levels ang kailangan natin pag-usapan dito. Level 10 si Saison, level 10 din naman si Super Ken. But eventually, kapag naiwan dito yung jungler na isa, kung sino man yung jungler na yun, mahirapan silang mag-take ng first lord natin which is coming in 60 seconds. Kasi yung sa retribution, yung damage ng retribution, no? So, ano ngayon top lane natin, merong aggression na ibibigay at uunahin ng Pilipinas na makapag-clear. Kailangan nila pumantay dito ng push. So, hindi din talaga tinatapatan ni Regitiano yung Beatrix ng Indonesia. Kasi alam nila namang ayan, sa akin, Uy! si Canon parang mala Canon ball, Canon moment sa may bottom lane. Like, Viking Ball, nakakuha siya ng napaka-importante kill at kay ano pa yun sa isang gold laner. Ang nakakagulat dito is, meron pa siyang flicker na ginamit pero naya-tops pa rin siya. Of course, may flicker din naman dun si Teresa. So, ito yung biglang malaking change para sa Team Philippines. True. Nahanap agad nila yung pinaka-importanting target and pwede sila mag-push dun sa may bottom lane. Unless may depensa, tatlo na ng Indonesia. Oo, dalawang bouncer, tas merong isang nasa gitna, Novaria pwede mag-free hit. Novaria dito ay magkakaroon ng isang magandang pagkakashoot. Pinato ng planeta and Moreno with a kill. Hindi na sapat yung feather airstrike doon ni Arcangel. Pero sa may bottom lane, si Onigo. Kaya ba? Ang ating firebender na airbender. But still alive. Dito si Vin. Sayang hindi umabot yung Searing Torrent, yung second skill niya yung tulak, hindi siya kumonekta. That's why, reason kung bakit na-voided si Vin. And of course, makulat-kulat din naman ang isang Minotaur anyways. Kompleto kompleto yung mga players dito. Super ka na ganyan with the retribution, saktong-sakto. Tapos sabi nila, kanina pa kasi, na nangyayari na Aray! Second time around. Aray! Second time around para kay Sakin. Sakto kay Onigo kanina sa top lane. Ngayon naman after ng turtle. Pero middle lane ang bawi ng Pilipinas. Hindi pa tapos. Pero penalty zone. Canon with the kill. Sabi ng Philippines, okay lang. Okay lang kahit makuha nila yung Lord. Kailangan natin umabante. Kailangan natin maging aggressive. Kailangan natin pantayin
Yup. Hindi man niya na-secure yung Lord dun sa 50-50 nila nung back siya. Ang mahalaga ay nakuha naman niya yung magandang setup na yun. And of course, Team Philippines are able to get the turret. So, makapag-defend lang din sila. They still have the Valier to defend that top lane. But now, sa Sword Trouble, hindi pala. Naku, nawala bigla. Oh Parang my God! oh my G! Dalawa yon at tapos masasalipan ni Canon yung damage. Kaya naman buhay pa rin dito si Saison. At mukhang pagpapawisan muna ngayon ang mga players na Indonesia kasi regardless, hindi nila nagamit yung Lord na nakuha nila kanina at Philippines ngayon na lamang pagdating sa gold. Very much commendable mga sa Team Philippines. After nga nung makakuha ng Lord dun yung Team Indonesia, bigla natalo sila when it comes to heroes. Napitas sila eventually. At napasagad sila ng 2 torre. At na-defense by Lord. So overall, sobrang good na to para sa Team Philippines. They might have lost yung mga crucial objectives na yun, pero mas maganda yung turnout ng mapa. Yung macroeconomics dito ng Philippines way better than Indonesia. Tatlong to, lalo na yung sa may middle lane. Buhay pa pala yung middle lane ng Philippines. So kapit lang sa mga cellphone at taas ang kamay para sa energy ball dahil yung next na Lord team fight for sure ay magiging magtugo. But commendable din dito talaga si Arcangel kasi 207, hindi pa rin siya nakukuha at hindi nakikita pero nakita na si Super Ken. Liko muna ulit mga players dahil delikado. Sayang naman yung kanilang pag-advance na minion kapag ka nahabol because of that. Arcangel now, meron ng Divine Glaive. Masakit-sakit na rin yung damage output niya at 12 minutes in. May nahuli sila dito which is probably gonna be Super Kid. Kaso ang dami tinamaan ni... Na-reveal. Na-reveal. Na-revealing area. Dito yung mga tropa Oh ng my God. Philippines tapos Pretty na sila Kitiano. Naka-steady pa rin. Nakaabang yung Blazing Duet pero meron pinuhos Fury. Ako nabaliktad pa nga. Ginamit na dito yung Blazing Duet. Tapos si Kitiano si Saka na target niya. Sa akin, Arcangel ay makakakuha ng kill na yon at make it a double kill para dito kay Saison. Habang yung middle lane, diretso lang muna sa objectives at Pilipinas. Magingay dahil sila na ngayon ang lamang. Oh, what a play from Rakitiano. At maganda rin yung itemization niya. This is totally unexpected para sa Indonesia na may Wind of Nature siya na in priority. At nung napansin niya na nagamit na yung Minoan Fury, dalawang, pati yung first kill, di ba pag Minoan Fury ka, Parang parang may, technically may first kill ka pa na may knock-up. After nun, na-overcommit na nga ng side ng Indonesia, including yung wild charge, nagkaroon na siya ng free pass. Biglang green light na, pwede ka nang lumipat ngayon, Rakitiano. And that's exactly what he did. Gamit yung kanyang Wind of Nature, nahanap niya dun si Beatrix, and even after the flicker, nahabol pa rin niya Rakitiano because of the Electro Flash at syempre yung kanyang Blazing Duet. Lahat na ng pwedeng gamitin. Kaya naman isang malakas makikita natin na makukuha ng Pilipinas. Yung Lord habang may penalty zone para dito kay Canon. This time around, meron din Taunt with that energy eruption. Canon with a kill. At si Vin dito hindi na patatakasin pa. Gagamitin yung kanyang knock-up skill pero unstoppable na si Saison para sa ating laro at kakatok sa may middle lane yung Lord. 25 seconds bago mabuhay si Vin. 21 naman para kay Super Ken. Madedepensahan ba nila to? Ayan ay Lord. Okay, nakaabang tatlong players. Nakaabang din si Canon. Meron siya ditong penalty zone. Walang pipigil sa kanya. Ginamit ang penalty zone. Mawala si Soriso dito para madedepensahan by Lord. Habang free hit lang doon sa Torre. Pero mawawala na minion. Oh, pwede na. Free ito sinasabi natin. And it is 1-1. Game 2. Pilipinas ang magwawagi. Yeah, way better team fighting compared to sa game number 1. This time, mas well-coordinated sila. And